Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Update pa rin tayo dito sa ongoing Esports World Cup na ginaganap po ngayon sa Riyadh, Saudi Arabia. Grabe, big time pala talaga ang Saudi na kung saan ang champion ay mag-uuwi ng $250,000. Kulang-kulang 15 milyon sa atin yon sa piso. Big time! At ito po yung isa sa mga crucial game bago papasok ng quarterfinals, no? Bakbakan nila Nakamura and Ferrugia. Alam natin itong dalawang ito, higante po yan sa World of Chess talaga. At bago natin i-analyze ang pinaka-crucial Armageddon fight nila, ay sagutan muna natin yung puzzle na lagi nating sinusubaybayan, hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ito po yung iniwan natin sa ating last upload. Congratulations sa mga nakakita ng Queen takes Rook Sacrifice. Check. Obligadong ang King pupunta sa A-file. Sasalubungin ng Tori dyan, haharang. Check. Matyas, mga kamatyas. Ganda, no? Ayan, at mamaya po, shoutout natin yung mga nakatamang sagot, ha? At ito naman po ang iiwan natin for today's video. Okay, lampas na po tayo mga kamatyas, ha? Meron na kasing mas bago eh. Ito, yan oh. Okay, ano po kaya sa palagay nyo, black to play? Ano kaya ang matindi ditong gagawin ng black? Okay, so sagutan nyo po mga kamatyas. At click nyo lang po yung missions para makita nyo yung mga grado nyo na ginagawa. Ayan, oh, may mga grade yan eh. Ano na ba yung mga nakuha ko ng achievements? Kung marami kayong oras dito, napakagandang pang training ng Internet Chess Club. Ang link po nasa description below lamang, ha? Okay, yan. Crucial game, Armageddon, nag-E4 si Naka at nag-E5 si Ferrugia, Bishop C4. Naalala ko po yung palaging ginagawang opening ni Wesley. Mahilig siya sa Bishop's opening kung tawagin. At nag-Knight F6, develop lang may threat, depensa. At nag-Knight C6, develop Knight C3. Kung mapapansin nyo po dito ay dinidelay yung move muna ng Knight. Kasi baka mamaya maka-F4 ng maganda ang puti bago maka-Knight F3. Yung palagi ko pong ginagawang formation pagka ako puti sa E4. Di ba? Naka-F4 ako palagi. Pero matalino talaga tong si Ferrugia. Dahil ayaw na niyang patagalin ang strong bishop na nagbibigay ng strong diagonal dyan. Pressure sa F7 especially. Kaya napilitan ng ma-exchange. Talagang hinahabol po yan sa usapang bishop's opening. Theory yan kumbaga. Bishop B4, develop with pressure pin at nag-F4. At yan ang lumalabas na novelty sa bakbakang ito mga kamatyas dahil ang notable moves dito ay Knight E2, Bishop G5, Knight F3, ayun. Etong F4, ngayon pa lang po naganap. Okay, kinapture lang ni Ferrugia. Knight F3, kumbaga sa isip dito ni Naka, okay, anytime naman pwedeng capturein yan. Yun nga lang po, merong kagad panggulo si Ferrugia na malakas sa gitna. Ito po ay Armageddon battle mga kamatyas, nakalimutan ko po, no. Dihado sa oras dito si Ferrugia, pero draw lang ang kailangan niya. Panalo na sa match kasi yung 3 games puro table. So Armageddon na po ito. So ibig sabihin si Naka must win situation. At nag-E5, nag-D4, ayun, nakipagsabayan. Pero nilagyan ko po ng arrows yung mga tamang tira, no, na dapat gawin. Kasi ang ginawa Bishop D2 bad move eh. O dapat daw castling, capturing yung knight o kaya rook A4 i-threat yung bishop. O pero nag-bishop D2, nag-knight to G4. Ayun, napakaganda ng talon ng kabayo dyan dahil papasok po yan ng malakas. Naka-threat pa kasi yung knight. Obligadong aalis yan. Knight E4, pumasok na nga po ang knight ni Ferrugia. Obligadong umiwas, di naman maka-queen E2 kasi maka-capture yung pawn C2. At ayun na nga, capture sa G2, check. King F2, nakipag-exchange yan simple, then balik sa E3. Tingnan nyo po kung gaano makapangyarihan ang knight na yan, very strong sa E3. At nag-rook AG1. Ayan. Pero kung sa bagay po si Nakamura, talagang marami na ako nakitang games niya na talagang masasabing bangkay na sa pagkalusing na ipapanalo pa. Kaya hindi ka dapat pakatiwala kay Naka na kahit bangkay na yung position, nabubuhay niyan eh. Bishop G4 para matakpan ng threat doon and may threat din na capturing dyan mamaya. Nag-queen B4 na. Ayan. So para i-threat yung pawn, threat din, double attack. At the same time, di rin basta-basta makakasling kasi bawal. Kinapture na. And nag-queen D5 para po depensahan. At the same time, may atake pa sa E5.
At ayun, nakipagsabayan na si Naka. Pero kitang-kita po sa evaluation bar na super winning si Ferusha. Ayun, winning. Nagkasling. Yun lang mga kamatsas, no? Pero kung ako po ang babasa dito, parang okay lang naman kasi yung Thoring passive doon, gamit na sa gitna. No, tapos itong pawn sa B7 parang less ang worries mo kasi nandiyan na yung king para pang depensa. Pero mga kamatsas, kung good move ang pag-uusapan natin, capturing lang pala ito. Ayan lang pala. Kasi naka-threat pa sa Torre, kumbaga may tempo eh. Hindi pa rin naman kaagad-agad makaka-capture doon eh. Ayun. Oh. Pag kinapture, teka muna. Pag kumapture dito, takes, king E7. So may threat pa. Capture dito halimbawa, may queen G4 check na. Ayun. So para maliwanag lang po mga kamatsas at maintindihan natin. Ayun. Okay, mamamatchas dyan ng white. Balik tayo. Kaya ang ginawa dito ay nag-castling. Okay, balik tayo sa castling. Queen C5, okay, para hamunin ng exchange and may threat pa doon sa A7. Pero napakawais po ng ginawa ni Ferusha. Nag-Queen E6 pa rin siya. Kasi para sa akin, wais yan. Kasi yung king mas exposed, parang tipong may mga check-check dyan na paparating. Pero napansin ni Naka, meron din naman siyang chance na makagulo-gulo. Kinapture niya yung pawn sa A7. At nag-B6, okay, para walang knight C5. At kung check naman, okay, magki-king D7 lang. At nag-H3. Ayun, na-pressure naman kagad si Naka na baka mamaya masundutan siya ng check. Inoccupy niya or inoccupy niya yung H3 square. Pero, dapat daw is king F2. Rook HG1 or knight F6. Yan po ang mga logical moves na binibigay ng computer. Pero nag-H3, king D7. Hindi na inintay na chumek. Takbo na. And may nakikita po ako ditong rook A8, queen B7, then Torre, makukulong ang reyna. Ayun, may mga ganun ano. So nag-knight G5, talagang sunod-sunod na yung bad moves kanina ni Naka, ngayon blunderatious naman ang sinunod. Ayan, kasi knight G5 atake pero ayun nga, may threat din doon. Yung nga lang may tempo check eh. Kung wala sanang tempo check, maganda eh. Kinapture, tapang ng king ni Naka oh. Ayun. Ayun. Dito mga kamatsas, medyo nabiti ng analysis dito si Naka. O kasi ito nakita niya. Obvious naman, kakapturing yan, di ba? Capture. O nakita niya pa rin yan. Yun nga lang dito siya nabitin. Pagbaba ng Torre, bitin na kagad. O. Gumanyan na lang si Naka panggulo. Kasi po, kung magda-knight F7, may ganun eh. Wala ring lusot eh. Huli pa rin eh. Doon siya nabitin kay Ferusha. Kaya nag-city na lang siya para makagulo-gulo. Capture. Knight D5 check and nag-C6. Ang pangit po ng pawn structure ni Naka, pero wag ka mga kamatsas, tinan nyo ha. Nabubuhay-buhay pa yan eh. Yan. Okay, depensa. Yun nga lang, matalino tong si Ferusha talaga. Kasi biruin nyo, tabla lang kailangan niya eh. Bagamat lamang siya ng isang pyesa at winning siya, kung makikipagpabalik-balik, tatanggapin na niya eh. Bakit? Armageddon eh. No, black must draw lang, panalo na sa match eh. Kaya nag-rook F5, hanap ng mga pilit-pilit, gaganon, check, mga ganon. So rook G8, ayun. Rook H5, and then nag-rook F8, threat doon. Check. Nag-E6 muna. King D6 and then E7. Ang gusto ni nakampitasin yung pawn sa C6 para may threat pa sa knight. Okay, at nag-knight F6 check. Sumusugod yung king ni Naka, parang siya pa yung winning eh. O, di ba? Iniba na niya. Kasi kung babalik siya, okay, pabalik-balik tayo, Armageddon, tabla, and wins. So, walang karapatan talaga sa tabla dito si Naka. Ang sakit ng ganun, ano? Ang sakit talaga ng Armageddon. Nakakainis, ano? Okay? So, pero dito, mahanap pa rin ng mga pilit-pilit king C4 to protect kasi naka-threat. At nag-king C7, D4. Okay, para kahit paano, walang C5. Baba, syempre, gulo-gulo. Check, okay, ganun-ganon. Yan kung magpapabalik-balik, kung gaganon lang si Ferusha. Genius, ano? Check, ganoon, D5, okay, unti-unting progress, and then nag-rook C5. Okay, so dito may chance pa rin to draw, but draw is nothing. Hindi pwede. Dito ang tamang tira po is king A6. Dito lang daw. Okay, winning pa rin for black. Pero dahil nag-rook C5 para pitasin ang pawn, gumanon, pabalik-balik, di ba? Napansin nyo, umaayaw si Naka. Can't afford to play for draw eh. Dito lang, tabla na yan, pabalik-balik eh. Pero iniba. Okay, pilit-pilit. Pilit-pilit. Hanap pa rin ng mga gulo-gulo. Pero talagang sadyang mahirap na po talagang guluhin yan. Wala eh.
May extra knight eh. Oh, sige po. Oh, ayan oh, extra knight. Okay. Alright. Ayun, capture. And then king c2. Rook e4. At king d3. Ayan. So, binibilis-bilisan ko lang po mga kamatsas ha. Oh, kasi ano lang naman eh. Kumbaga, hoping for draw na lang naman dito si Perusia. O yan, check. Sacrifice. Okay, another good technique. Pag kinapture, may knight b5 check. Kuha tore. Yan. Sasabihin ko sana kuha yung king. Okay, gumanon. Check. Ganon. Okay, can't afford for draw. So, that's why, ayun, pabalik-balik. Genius talaga si Perusia. Iyak-iyak si Naka. Forsadong umayaw. Okay, ganon-ganon. Check. Hinain, and then ayun. Grabe, pinapainan ng isang pawn para lang mahuli ang malikot na tore na yan. Wala na talagang tatakbuhan, gumanon, capture, and draw. Ganyan po kasaklap ang Armageddon, mga kamatsas. Totoo lang. Mahirap talaga yung Armageddon. Ano? Pero, ganun pa man mga kamatsas, ay ito po yung kanila naging bracket. Kasi ang nangyari sa bracket nila, ito eh. Ito pa rin ang bracket eh. Tingnan nyo. Ayan oh. O bagamat natalo si Nakamura kay Perusia sa winners bracket ng Group C finals, nanalo naman si Nakamura kay Wei. So nanatiling buhay pa rin at nakapasok po sa quarterfinal playoffs. Ayan, ito po no, ito yung abangan natin mamaya. Magnus Carlsen versus Nihal Sarin, Levon Aronian versus Hikaru Nakamura. O buhay pa rin eh. Quarterfinal round pa rin eh. Abdusattorov, okay, Alireza Firouzja, Eric Gaisi and Nepo. Yan. So yan po yung mga aabangan natin mga kamatsasa, no? Nakatutok tayo dyan sa big time esports World Cup. Naku po, sana may ganyang budget lahat. Sana magkaroon ako ng ganyang budget sa kamatsas, no? Yung tipong milyon piso ang conversion ng premyo. Ow! Big time mga kamatsas pag nagkataon. Talaga. Ayan mga kamatsas. Okay, so ngayon po ay shoutout ko na lang po via chat no sa comments yung mga nakasagot, and then sasagot po ako dun sa mga mali namang sumagot, di ba? Meron kasi sumagot mali ang solution pero sasagot pa rin po ako doon. Okay, so chat tayo sa comment section below ng YouTube. So para mabilis po tayong matapos at hindi na po tayo magtagal pa. Okay, at this coming August na po ang ating Federated Tournament sa Vista Mall. Gaganapin po in front of New Valley, Santa Rosa, Laguna. Sa mga gusto pong manood, punta lang po kayo doon. Magla-live streaming tayo doon mga kamatsas. Okay, naka-live stream tayo at ang Philippine team, men and women, sasali po doon. Mga grandmasters natin nandoon mga kamatsas. Kaya abangan nyo po, super lakas po ng field. Halos lahat ng mga notable masters natin nandoon sa Kamatsas 16th edition Federated with lunch sa lahat ng mga players na maglalaro. Ayan, maraming salamat po mga kamatsas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.